Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 54: Why It's Never Too Late for New Friendships. If there's one thing that I value in life, that would be friendship. My friends are very dear to me. I remember nung bata ako, I saw this quote. Sabi niya, friends are the family we choose. And simula nun, naniniwala ako na totoo yun. Kasi kahit ako mismo, my friends have been my family. You might have heard this in my previous episodes about my favorite people on earth. These are my friends who became my family. Alam mo, minsan natutuwa ako kasi parang kilalang kilala nila ako. Yung mga paborito ko, yung mga pangarap ko, at yung mga gusto kong gawin. So, kind of feels na I'm so blessed kasi I have friends and I have family because of them. These are the people that I talk to when I'm sad, when I don't know what to do. The same people that I share my wins with. As a Gemini baby, I am a friendly person. Feeling ko nga minsan sobrang feeling close ko na eh. Basta trip ko yung parang kahit first meeting pa lang, kaya kitang kausapin ng kahit anong topic. Wow, ganun, hinamon. But seriously, I know na I'm a friendly person. Pero nung nasa early 20s ako, I thought of changing this. Parang ayoko nang maging friendly because I learned it the hard way. Alam mo yung mga parang nagtiwala ka tapos nasira yung tiwala mo kaya parang ayaw mo na. Parang I want to keep my circle small. I want to be private ng slight. Yun yung ginawa ko when I was in my early 20s. So para sa akin, I'll just keep those people who are close to me closer. So, kung sino na yung mga nandito, sila yung papahalagahan ko. Kaya lang, minsan kahit sa pagkakaibigan, merong ending, merong mga hindi inaasahang ending. So, I remember, bata pa lang ako, may kababata ako, ang pangalan niya si Poldeng. Narinig niyo na siguro ang kwento ni Poldeng sa episode ko about our Sangmundong. If I'm not mistaken, that is episode 14. So if hindi mo pa yun napapakinggan, pakinggan nyo. There are lots of beautiful people in that episode. So, si Poldeng, simula bata ako, siya na yung alam kong kaibigan ko. Like, every time pagkatapos ng eskwela, sa kanila ako pumupunta, nakikibasa ako ng libro sa kanya, tinuturuan niya ako sa math, sa science. So, nag-start yun, I think, bata pa lang ako, 6 years old, 7 years old. Siya yung unang kaibigan na naaalala ko. Hanggang natapos ako ng elementary, hanggang nag-high school ako, nag-college ako, pero alam nyo, merong mga pagkakataon nun na kailangan yung mag-grow apart. I remember that time, umalis sila sa lugar namin, lumipat sila ng Bulacan, tapos sobrang iyak ko. And nung na-realize ko na aalis na siya, parang I felt like, shucks, mawawalan ako ng bestie. Yung mawawalan ako ng pupuntahan whenever I'm sad. Kasi siya yung parang go-to ko nun. Sila nila Dang Eli, nila Dang Pong, ganun. So, I remember that was the first heartbreak for me. Yung parang mawawalan ako ng kaibigan na malapit sa akin. That time kasi hindi pa uso yung mga unlimited call, wala pa masyadong Facebook Messenger. So, as in, na-feel ko rin na nabawasan yung communication namin. Pero up to now, kaibigan ko pa rin naman siya. Pero that time, that was so painful for me. And then I also have this friend, I call this person Bess. Siya naman yung nakilala ko when I was in my high school days. So, nung nag-grow ako, parang nasa teenage years, yung pag-glow up, hindi pa ako nag-glow up noon. I remember, hindi pa ako ganun nagagandahan sa sarili ko that time. Pero siya yung lagi kong kasama, sa kanya ako nagpapatulong gumawa ng project kapag hindi ko alam yung gagawin. Siya yung laging nakikinig sa akin nung nagsa-start akong mag-doubt sa sarili ko, magkaroon ako ng mga questions, kapraningan. Siya yung iniiyakan ko, parang definitely my best friend. Siya yung nakasama ko rin na mangarap. Sa kanya ako nag-start magsabi ng mga goals ko in life. And siya rin yung isa sa mga unang naniwala. Pero eventually, after some time,
nawalan din kami ng contact. So again, that's another pain for me. But life goes on and on and on. When I was in my early 20s, I met another person and this person became my friend kasi siya yung tao na nung ang dami kong hindi naiintindihan sa adulting, siya yung nagbigay sa akin ng mga tips, ng mga advice na to be honest, noong mga panahon na yon, hindi ko masyadong naiintindihan. Pero ngayon, yung mga advice na yon, yung mga tips na yon, yun din yung sinishare ko sa inyo. Yun din yung mga gusto kong ibigay na advice sa mga tao na nasa early 20s nila kasi yun yung mga naging helpful sa akin. So dahil binigyan niya ako ng mga tips na ganun, somehow I felt like being in my early 20s, naging bearable siya. Naging kaya naman pala. But hindi sa lahat ng pagkakataon parang ganun ang buhay, 'di ba? Parang kapag may gusto kang nangyayari, parang hindi naman ibig sabihin tuloy-tuloy 'yon. So just like the other friendships na nabanggit ko, nawalan na rin kami ng komunikasyon. Pero alam ko sa sarili ko na malaking parte ng buhay ko at ng pagkatao ko is dahil din sa kanya. Dahil din sa friendship na nabuo namin. After that, when I was a senior high school teacher, nagkaroon ako ng mga unang work besties. Nagkaroon ako ng mga unang kaibigan sa trabaho. I call them fam. Like a fam. Fam, hindi a fam na a fam ah. Fam talaga, like as in family. Alam nyo, I remember those days na sobrang saya naming magtrabaho. Hindi nga namin nararamdaman na nagtatrabaho kami kasi sama-sama kami pag nag-check ng test paper, pag gumagawa ng mga schoolwork, sama-sama kami mapasak sa faculty man yan or outside, even sa food trip, kahit overnight ginagawa namin. Until such time na hindi ko rin naisip na parang ang bilis lang pala ng mga panahon na yon. So for a year kami yung magkakasama and sobrang happy nung year na yun for me kasi I had found my family at work. Pero ang nakakaloka doon, sa susunod na taon, iniwan nila akong lahat. Ako lang ang naiwan. So imagine yung struggle ko noon na ako yung naiwan sa same place. Tapos naaalala ko sila, namimiss ko yung kwentuhan namin, yung tawanan namin. Pero ngayon, ako lang mag-isa yung naiwan. Tapos sila, iba-iba na sila ng naging field. So that time, sobrang nalungkot din ako. Kasi nakita ko rin yung mga journals ko noon. As in, sobrang namimiss ko sila. Araw-araw yon. And I realize, again, na kahit sa friendships, may pain. Other than these stories, if you are a certified Sarah's Bedtime Stories listener, alam mo na siguro si Apong Tali. Narinig mo na siguro ang mga kwento ko tungkol sa kanya. Nakilala ko ang taong ito, I think 10 years old pa lang ako. So, kinda like parang lola ko siya, na best friend, na mommy, lahat. And sa bawat taon na yon, nakita niya akong nag-grow talaga. Nakita niya rin akong nangarap and lagi siyang nandyan for me. Siya yung go-to person ko. Like, kung meron akong good news, po. Kung meron akong problema, po. Ganun talaga. So, naging dependent ako sa kanya. Hanggang sa, nung 2021, nung namaalam na siya here on earth, I needed to do these things on my own. And sobrang painful yun sa akin. Sabi ko sa isip ko noon parang ayoko na ulit magkaroon ng ganitong klase ng pagkakaibigan kasi ang sakit. Naiiyak na naman ako. So, I can say na I was a clingy friend. Naaalala ko noon nung nag-graduate ako, siya yung tinawagan ko. Nung natanggap ako sa trabaho, siya yung tinawagan ko. Even kapag birthday ko, lagi yon, automatic, isa siya sa mga pupuntahan ko, isa siya sa mga bibisitahin ko to celebrate my birthday. Because for me, I think that's the best gift of friendship kasi, yung napapagaan nila yung mga bagay-bagay at lalo nilang nabibigyan ng saya at kulay kapag meron kang mga small wins sa buhay. So, siguro naman, nakita nyo na naiyak ako. So, that was really painful for me. And yun yung time na naisip ko talaga na not all the time you can rely on people because people come and go.
And I have been blessed because these people in my life, these friends, nakasama ko sila hindi lang months, years talaga. Nagkaroon kami ng matagal na pagkakaibigan. Pero dun ko sinabi sa sarili ko na wag masyadong mag-rely with people kasi sobra ako nasaktan. Parang aminado rin kasi ako na kapag meron kang mga mababuting kaibigan, parang you tend to rely on them so much. Parang you tend to be dependent sa kanila. Kasi feeling mo lagi silang nandyan, lagi mo silang masasandalan. And other than this, nabanggit din sa akin nung best friend ko dati na yun nga, may mga iba't ibang priorities kasi yung mga tao. Hindi lang ikaw na kaibigan nila ang pagbibigyan at paglalaanan nila ng oras. And I have to understand that. And sa awa naman ng Diyos, naintindihan ko siya. So, ayun na nga. Dahil sa mga nangyari na yun, naisip ko na okay na ako sa mga kaibigan ko na meron ako ngayon. Parang they are enough already. Tapos, sa mga taon na yun, parang feeling ko hindi na rin ako marunong makipagkaibigan. Pero life has its way of surprising you in a good way. Meron at meron ka pa rin mga makikilalang bagong tao na pwede mong maging kaibigan. Yung kahit sinabi mo na ayaw mo nang mag-build ng panibagong friendship, biglang yung life, biglang si Lord, bibigyan ka ng mga tao na parang wala ka ng ibang kailangan gawin kundi kaibiganin sila. I always say that my friends come into my life when I needed them the most. Kumbaga, dun sa mga pagkakataon ng buhay ko na kailangan ko ng kaibigan, dun sila darating. And I'm so grateful for that kasi parang feeling ko may blessing ng heaven yung pagkakaibigan namin. Ganun. O iba. Pero ganun yung nararamdaman ko kasi the reason why I was able to build new friendships in my late 20s because they were there when I needed friends. Yung parang sila yung sagot sa mga tanong ko nung mga pagkakataon na yun. So parang, sino pa ba ako para mag-inarte? Yung ganon. Parang sila na nga yung nandyan. Sila na mismo yung nagdadala ng friendship. And all I have to do is to agree that. Yung parang sumang-ayon sa pagkakaibigan na yun. So, nung nasa late 20s na ako, isa to sa mga na-realize ko rin na hindi kayo pare-parehas ng priority sa buhay. So, most of my friends, we are still friends, we are connected, pero iba-iba na kami ng schedule, iba-iba na kami ng mga priorities. Meron akong best friend na nagpunta ng ibang bansa. So, yung usual namin na ginagawa na kumakain lagi, nanonood ng movies, hindi na namin magawa kasi nasa Japan siya. So, ako nasa Pilipinas. Ang mahal naman kung mag-uuwian kami lagi, di ba? So, merong mga ganon. Meron din akong mga kaibigan na nag-iba ng schedule ang trabaho, nag-iba ng location. So, hindi kami mag-meet kasi yung oras at yung pagod, 'di ba? Parang hindi na kaya rin. Meron din ako mga kaibigan na nagkaroon ng kanilang love life. So, yung oras nila, yung free time nila, dine-devote nila dun sa partner nila, which I totally understand. And meron din akong mga kaibigan na nakapag-asawa na, meron ng baby. So, meron silang priority. Ako, ang priority ko is friendship. So, sabi ko, ay, wala akong kamukhang priority. As in, siya yung top of the list ko. Parang ganon. Tapos nung time na yun, meron ako na-experience na gustong-gusto kong makipagkita, gustong-gusto kong mag-chill with friends and all, pero lahat sila, hindi sila available or parang most of them, they are not available because of valid reason. So parang sabi ko, hala, ang hirap rin palang makipag-friends pag nasa late 20s ka kasi iba-iba kayo ng priorities. And lahat yun, maiintindihan mo. Kasi valid. The reason why I have this podcast episode is because I have this friend and we kind of know each other for quite some time, but we were never friends. Ako nga mismo, hindi ko naisip na magiging magkaibigan kami. Like, for real. Kasi hindi ko naisip na may chance pala na magkasundo kami. Until such time, ito yung sinasabi ko na parang may basbas, may blessing yung friendship kasi it's the situation that help us become friends. Doon ko na-discover, doon ko siya nakilala, and nagulat ako personally na meron palang tao sa mundo na parang kamukha ng interest mo. Yung ka-vibe mo, ka-trip mo. Parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya sa ugali, sa trip sa pagkain, sa POV sa friendships. Mas matalino nga lang siya sa akin.
And to be honest, I never thought that I would find a friend with the same vibes as mine. Kasi halos sa mga kaibigan ko, magkakaiba kami ng trip. Or parang opposite. Minsan, madalas sila yung nag-a-adjust sa akin. Parang ganun. So, it's such a joy for me to find a new friend with the same interests as mine. At the same time, it's a joy to find a friend that you enjoy their company. Alam mo yung parang after all the stress and pagod and puyat days, you'll have this people or this support system that you can recharge. Yung alam mo na meron kang tamang pahinga, tapos ready ka na ulit for another week, I tell you, yun yung isa sa mga magandang bagay na meron ka in your late 20s. Actually, even in your early 20s, yung support system na tinatawag, yung circle mo. That's why I'm so thankful to have this friendship. It's really one of the best gifts of my 2024. I am glad that I opened my doors for new friendships in my late 20s. My thoughts, my friends are important to me. Like what I've said, they are my family. That's why every time nawawalan ako ng kaibigan, masakit siya para sa akin. Feeling ko nabobroken hearted ako. As much as I can, and as much as life will allow, I want to keep them closer to me. But just like my stories too, it's not always that way. It's not always your way. Merong mga pagkakataon na kailangan mo rin tapusin yung mga ibang pagkakaibigan or minsan kailangan din matapos ng mga pagkakaibigan na yon. I remember one song I asked a friend na sabi ko, pag ba namatay ako, anong song yung ide-dedicate mo sa akin? Hindi niya sinagot yung tanong ko that time, pero the following day, meron siyang sinabing song. It was the song Everglow by Coldplay. Inassume ko na lang na yun yung song na dinededicate niya sa akin kahit hindi niya sinabi. Pero sobrang iyak ko rin sa kantang yon at try niyong pakinggan. Merong line yung song na yon, sabi niya, "And you're with me wherever I go." And doon ko na-realize na siguro ganun yung mga kaibigan ko or ganun yung mga pagkakaibigan sa buhay natin. Mawala man, matapos man, meron at merong naiiwan sa atin. I feel like the memories, the experiences, they become a part of you. Realize ko rin while sharing this story with you na kahit ulit-ulit akong nasasaktan, ulit-ulit rin akong nagkakaroon ng bagong kaibigan. It's like, binibigyan ako ng bagong kaibigan para makilala ko or matulungan nila akong mag-grow. Parang makita ko man lang sa sarili ko yung bagong version ko. They are helping me or my friends are helping me discover a new version of me. One thing kasi na na-realize ko rin in building friendships in your late 20s, I feel like it's easier to build friendships ng ganitong edad. Kasi una parang mas kilala mo na yung sarili mo, mas alam mo na yung gusto mo, mas alam mo na yung mga interest mo. So it's easy for you to be friends with people with the same interests and with the same values as you. Parang hindi na lang siya friendship na dahil kayo yung laging magkasama, kayo yung magkatrabaho, kaya parang naging friends kayo. It's because ngayon, conscious ka na kung ano yung mga relationships na gusto mong i-keep. Conscious ka na kung kanino mo iaalat yung oras mo. So, you know that you are building friendships because you want to and not just because it's convenient for you. Bukod sa mga sinabi ko na yon, I want to share with you as well what I learned with this friend of mine. Dahil sa kaibigan ko na to, nakarealize ako ng dalawang bagay. Una, na-realize ko how important it is to live a life despite everything that is happening. Dahil sa kanya, na-realize ko na even if you're busy, even if you are working towards your goal, you should have time and you should have that energy to spend with the people you value. Kasi that is life. You have to spend time with the people you value, collect memories, travel places, share more jokes, share more stories. And pangalawa, I realized that we should also prioritize friendships. Hindi ko pa to narinig sa mga
ibang tao sa buhay ko na pinaprioritize yung pagkakaibigan. Pero dahil sa friend ko na to, na-realize ko na it's important to prioritize friendships. Kasi siya, yun yung nakikita ko na ginagawa niya rin. And doon ko na feel na, we share the same POV about friendships. Kasi ako, priority ko rin yung mga kaibigan ko. I try to be there for them when they need me. At the same time, they are doing the same thing for me. Lagi rin naman silang nandyan para sa akin. Whether sad, whether masaya, nandyan sila for me. Kasi totoo naman, when life feels ASDFGHJKL, kapag nakaka-stress na naman, kapag hindi mo na naman naiintindihan, sometimes your friends will be there for you, to cry with you. Minsan nga, sasamahan ka pa nilang mamroblema. Sasamahan ka pa nila dun sa sitwasyon kung nasan ka. And sometimes, hindi lang yung presensya nila kasi yung gagawin nila for you. Sometimes, they are going to be there for you to save you. And that's a different kind of feeling. Yun yung mga bagay na hindi matutumbasan talaga. And other than that part, kasi sanay tayo na naririnig natin na yung mga kaibigan sila yung laging nandyan na dumadamay sa'yo. Pero I also realize in my 20s na iba rin palang magkaroon ng mga kaibigan na masaya kapag ka masaya ka. Yung it's easy for you to express things that you are happy about. Yung kaya mong sabihin yung mga achievements mo sa kanila kasi alam mo na they are cheering on you, na masaya sila sa'yo. And hindi lang nila sasabihin sa'yo yung they are proud of you or parang ang galing mo. You would feel sa kanila na they are making extra effort to make that special day or that special event extra special for you. It's like saying, kayok naman, naalala ko bigla. It's like saying na when life is about glitters and rainbows, your friends will celebrate with you, they will dance with you, and sing for you. So basically, to sum it all up, friendship should be prioritized too because they make life bearable and they are adding extra colors to make life worth living. So that's my story about why it's not too late or never too late to build new friendships. Good night. Mwah!